Isang mapagpalang umaga po sa tao. Masaya ba kayo? Amen. Dapat masaya kayo kasi mag-Valentine's na. So, araw ng mga puso, napakabilis ng panahon. So, napilas na agad yung isang page ng kalendaryo natin. So, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa akin na gamit upang maihayag ang iyong mensahe. Lord, tulungan mo po ako at nawa ikaw ang siyang mailaas at maluwalhati sa umagang ito. Dalayan ko po na ang iyong banal na Espiritu ang siyang mamuna sa kalagitnaan ng mga kapatid ko na makikinig. Ang pong dalangin na tulungan mo na bukas ang kanilang puso at isip upang maunawaan ang mensahe nito. Nawa, magrema po ang mga salitang ito sa aming mga puso. Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang gawain ito sa pangalan ng imanan ng Jesus. Amen. Marami po yung si Pastor Raul ay may kaso, kaya wala siya dito. Si Brother Roye ay nasa Morocco. So, sa umaga pong ito ay balikan po natin yung series na akin po tinuturo yung mga ito. So, babalikan po natin kapag sinabi na repeat, mayroong isang bagay na kailangan buuin. Kailangan yung kunin para sa ibang buo. At kung sa personal nating buhay, so nandun yung para mabuo yung mindset natin, yung relationship, na kailangan natin isaayos. Sa biblical na kahulugan, ito po ay physically reconstruct or to spiritually restore individuals and relationship back to God's intended design. So ito yung ating pinag-uusapan at nakakadalawa na po tayo. So, ito yung series number 2 na kailangan natin pag-usapan at mahalaga sa ating buhay maging sa iglesia. So ang una, ang ating tema, reveal God's work in broken lives, in broken places. At yung una po natin pinag-usapan, return to God. At ngayon pong linggong ito ay tingnan natin at pag-usapan natin yung ikalawa, restore worship. So nakakadalawa na tayo at ito yung mga susunod, rebuild the walls, overcoming opposition, renew the covenant, revival. So meron siyang anim na kailangan natin tapusin para maunawaan natin ano ba yung layunin ng Diyos, bakit tayo nais niya. So sa umaga po ito ay pag-usapan natin yung ikalawa, restore worship. Ano ba yung kailangan at bakit ba natin ito kailangan? Ano ba yung nais ng Diyos? So, ang scripture po natin ay magmumula sa Ezra chapter 3 verses 1 to 6. Sabi po doon sa verse 1, pagsapit ng ika-pitong buwan, ang mga Israelita ay panatag ng naninirahan sa kanilang bayan. Isang araw, lahat sila ay sama-samang nagtipon sa Jerusalem. Sa verse 2, ang altar ng Diyos ng Israel ay muling itinayo ni Josue na anak ni Jehozadak, kasama ang kanyang mga kapwa-pari at si Zerubbabel na anak ni Shealtiel, gayon din ang mga kamag-anak nito. Ginawa nila ito upang makapag-alay sa altar ng mga handog na susunugin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moses na lingkod ng Diyos. Verse 3, bagamat takot sa mga naninirahan sa lupain, ang mga nagsibalik na Hudyo, itinayo pa rin nila sa dating lugar ang altar. Doon ay muli silang nag-alay
ng mga handog na susunugin para kay Yahweh sa umaga at sa gabi. Verse 4, pinagdiwang din nila ang pista ng mga torda gaya ng nakasulat, at araw-araw ay nagsusunod sila ng mga handog na ukol sa bawat araw. Sa verse 5, bukod dito, nag-alay sila ng mga palagiang handog na sinusunog, mga handog para sa panahon ng pista ng bagong buwan at para sa lahat ng kapistahang itinalaga ni Yahweh. Verse 6, sapagkat ang unang araw ng ikapitong buwan, sinimulan na nila maghandog kay Yahweh kahit hindi pa nasisimulang uli ang itinayong templo. So dito po ay inilalarawan ito na mga bumalik galing sa Babylonia na nagkakaisa na muli itayo ang altar at ipagpatuloy ang araw-araw na pag-aay ng handog. So dito po ay pinapakita na inuuna nila yung spiritual na pagpapanibago kaysa sa kanilang personal na kaginawaan. Mayroon silang pagkakaisa at paghahanda. So yung mga taong nagtipon ay nagpapakita ng isang sinadya o communal na pagtutok sa muling pagtatatag ng kanilang pagkakakilanlan bilang bayan ng Diyos. So sa umaga ito ay ating tatalakayin. Meron po akong 5 punto na ating pong pag-uusapan. So una, worship comes first, then worship restored even in fear. Worship restored through obedience. Worship restored before foundation is built. At yung panghuli, restored worship brings strength and hope. Ano ba yung kahalagaan nito sa isang iglesia na kailangan buhay o sa personal nating buhay? So bago sinimulan yung foundation ng temple, bago sa nagawa, yung walls bago na itayo, yung mga projects bago sinimulan, they rebuild the altar first. Yun ang inuna nila, yung altar. Bakit? Because God reveals from the altar outward. Yun yung nice, before rebuilding walls or structure, God reveals our worship. Yun yung pala. Kapag ang isang iglesia o ang isang individual ay dumaan sa panghihina, pagkawala ng miyembro sa iglesia, yung discouragement, kadalasan, ang unang naapektuhan ay ang pagsamba. Kahit sino kapag mayroong pinagdaraanan, parang hirap magsamba. Pero kapag yung buhay, ayos, walang problema, parang ang sarap magpuri sa Diyos. So dumadalo, pero walang sigla. Umaawit, pero wala sa puso. Nagsiserve, pero parang pagod na pagod, wala na isa. Nandiyan sa church, kasama, pero malayo ang loob sa Diyos. Yun yung mga bagay na ating nararamdaman o nangyayari kapag meron tayong sumaliwanag na ang unang nawawala sa atin ay ang pagsamba. Hirap na hirap tayo. So ganito rin ang kalagayan ng Israel. Ganito rin ang kalagayan ng Israel. Bumalik na sila sa Jerusalem, pero wala, wasak pa yung templo. Nakabalik na sila, pero wasak na yung templo. At mapapansin natin yung mahalagang bagay. Hindi nila inuna yung pagtatayo ng gusali. Hindi nila inuna kung ano ba yung plano na dapat nila gawin.
inuna nila yung pagsamba. So, sabi ng Ezra chapter 3 verse 2, doon po sa ating teksto, sabi doon, ang altar ng Diyos ng Israel ay muli itinayo ni Josue na anak ni Jehozadak kasama ang kanyang mga kapwa-pari at si Zerubbabel na anak ni Shealtiel. Gayon din ang mga kamag-anak nito. Ginawa nila ito upang makapag-alay sa altar ng mga handog na susunugin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moses na lingkod ng Diyos. So they built the altar of the God of Israel to offer burnt offerings. So dito, pagdating nila sa Jerusalem, wasak nila, wala silang inabutan. Walang pader, walang templo, walang proteksyon. Pero may altar sila. So ibig sabihin, hindi bago ang lahat ng plano, Diyos muna. So bago ang lahat ng gawain, pagsamba muna. So hindi nila sinabi, kapag maayos na ang lahat, saka tayo sasamba. Parang kumbaga tayo, kapag wala na akong problema, saka ako sasamba. Kapag wala na akong dinadala, saka ako problema. Ang sabi nila, kahit hindi pa maayos ang lahat, sasamba kami. Ano yung application nito sa ating church o sa bawat isa sa atin? Kapag ang iglesia o sino man sa atin ay dumadaan sa mahirap na season ng buhay, huwag ipagpaliban ang pagsamba. Huwag gawing sekundary ang Diyos. Huwag hayaan ang discouragement yung umupo sa throne. So, huwag ipagpaliban ang pagsamba. Huwag gawing secondary ang Diyos. Huwag hayaan ang discouragement. Yun yung magiging ibabaw sa buhay natin. Kapag nadidiscourage tayo, huwag natin itong ahayaan. Kailangan ang Diyos yung muna. Kailangan kung gaano tayo kainit, sumamba o magpuri, kung nung tayo ay walang pinagdaraanan, dapat mas lalo tayo lumapit at mag-discuss. So ito yung dapat. Sino man sa atin o sa ating iglesia kapag dumasa, yung mahirap na season ng buhay natin, huwag ipagpalitan ang pagsamba. Kasi minsan, pagka meron kang mabigat na parang hirap ito pa. Parang hirap tayo, pero kapag yung buhay natin, maraming blessing na tatanggap, parang sarap. Ang sarap pumunta, ang sarap gawin. Pero kapag yung season ng buhay natin ay mahirap, tandaan po natin, huwag ipagpalitan ang pagsamba. Huwag gawin sa secondary at huwag i-discourage yung dahil ang pagsamba ang pundasyon ng relihiyon. Hindi maayos, hindi mabubuo kung ano man meron tayo kapag ang pundasyon natin ay kapag nawala yung pagsamba natin. So ang pagsamba, yun ang pundasyon ng relihiyon. Kung gusto natin na tayo ay mabuo talagang nandun, kailangan huwag natin kalimitan. Huwag natin hahayaan na ang Diyos ay pangalawa. Palaging siya dapat muna. At para ma-restore natin yung worship. Point number 2. Worship restored even again. So yung pagsamba ay ginagawa kahit merong tao. Kahit hindi tayo, alam mo, meron tayo. Sabi po ng verse 3, bagamat takot sa mga naninirahan sa lupain ang mga nagsibalik na Hudyo, itinayo pa rin nila sa dating lugar ang altar. Doon
ay muli silang nag-alay ng mga handog na susunugin para kay Yahweh sa umaga at sa gabi. So despite their fear of the people surrounded, they did the altar. So may takot sila, nakakaramdam sila ng takot, may mga kaaway sa paligid, wala silang pader na proteksyon, pero kahit may takot, nag-aalay sila ng handog. Yun ang kanilang ginawa. Nag-aalay pa rin sila ng handog. Hindi kailangan mawala muna yung takot bago tayo sumunod. Sila kahit meron panganib, itinuloy nila. Sumamba tayo kahit meron takot. Yan po yung kailangan natin gawin. Dahil ang pagsamba ay hindi kapag komportable ka lang, ito ay pagpili na magtiwala sa Diyos kahit natatakot ka. Hindi dahil maayos yung sitwasyon, komportable, saka ka lang sasabay. O meron pang ibang nararamdaman, hindi yun dapat. Ano yung dapat natin gawin? Ano yung application nito? May mga takot tayo. Normal yun. Takot tayo na baka mabawasan o lumit yung membro kapag ang isang iglesia ay merong kailangan buuin. Takot tayo na baka walang mangyari. Takot tayo na baka hindi maging matagumpay kung ano mang pinaplano o naisin natin. Takot tayo baka kulang yung resources yung gagamitin natin. Ito yung mga bagay na nagkakaroon tayo ng takot. Ito yung iniisip natin kung bakit nahihirapan tayo na sumunod. So ito yung palaging nasa isip natin, pangamba natin. Baka hindi tayo magtagumpay, baka hindi maging maayos kung ano man yung aking plano, kung ano man yung naisip ko. Baka kulang, hindi sapat. Pero tandaan po natin na ang Diyos ay naghahanap na iglesia na sasamba kahit may takot. Kahit tayo ay nangamba, yun yung nais ng Diyos. Dahil ang mga Israelita, kahit mayroong panganin, itinuloy nila yung pagsamba. So, ang katotohanan, worship is choosing faith over fear. Ano man yung pagkatawag natin, ito yung dapat natin gawin. Na kailangan magtiwala tayo sa Diyos, wala tayong ibang pagkakatiwala kundi siya. Na kahit tayo na magtiwala tayo siya. So, kung nais natin ma-restore yung worship natin, kailangan tayo ay handa. Alam natin na ang Diyos yung kasama natin sa bawat dinaranas natin so worship is choosing faith. Okay. Gaano ba kataas yung pananampalataya? Gaano ba kataas yung ating pananampalataya sa ating Diyos na siya yung magdadala at magbibigay ng katagumpayan sa anumang hinahanap. Mahalaga po ito kasi kapag ang buhay po natin ay marami tayong naranasan, yun ang kailangan huwag mawawala sa atin, yung ating pagsamba sa Diyos. Dahil kung ito yung mawawala, lalo tayo mapapahal sa buhay. Point number 2. Worship restored through obedience. So yung pong pagsamba ay nakabatay sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi po sa verse 4, ipinagdiwang din nila ang pista ng mga tolda gaya ng nakasulat. At araw-araw ay nagsusunod sila ng mga handog na ukol sa bawat araw.
They celebrated the feast according to what is written. So hindi po sila basta sumamba na lang. Hindi sila sumamba ayon sa kanilang nararamdaman. Sa feelings nila, hindi. Hindi sila sumamba dahil yun yung uso o yun yung dapat. Hindi sila sumamba ayon sa kanilang preference. Sumamba sila ayon sa salita ng Diyos. So tayo, hindi naman tayo dapat sumasamba dahil marami. Ito yung uso, ito yung in, ito yung dapat gawin. Kundi sumasamba tayo dapat ayon sa salita ng Diyos. Ang tunay na pagsamba, hindi lang kanta, hindi lang emosyon, hindi lang dahil silaw masaya, ito ay pagsunod. Ito yung dapat na gawin at mangyari sa atin. Hindi dahil tayo ay kumakanta, emotional tayo, yun ay isang tunay na pagsamba. Ang pagsamba ito ay pagsunod. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 1, ito yung principle of worship. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Offer your bodies as a living sacrifice. This is your true worship. Ano yung application nito sa buhay natin sa iglesia? Kung gusto natin maibalik ang tunay na pagsamba sa iglesia, bawat isa, sundin natin ang salita ng Diyos. Ayusin ang pamumuhay natin bilang Kristiyano. Itama ang relasyon. Maging tapat kahit wala nakakakita. Ito yung mga bagay na dapat natin ayusin. Sumunod tayo sa salita ng Diyos. Ang pamumuhay ko ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Ayusin, itama yung ating relasyon. Dahil kung hindi tama yung relasyon natin sa ating pamilya, sa lahat, kaibigan o sino pa man, kapwa, pananampalataya, kung hindi tama yung relasyon natin, meron tayong problema. Walang sindi yung ating pagsamba. Maging tapat kahit walang nakakakita. Gaano tayo katapat? Gaano natin ginagawa yung tama kahit walang nakakakita? O ginagawa lang ba natin yung tama kapag meron tayong kasama na isang mananampalataya? Dito makikita yung totoong pagsamba na kahit walang nakakakita ay gumagawa ka ng tama ayon sa nais ng Diyos sa buhay. Dito po tayo mabilis o masisira. Ito yung kahinaan natin. Yung pag-compromise natin sa lahat ng bagay. Kala natin, patatawanan naman tayo, mabait naman si Lord. Okay naman ito. Pero napakahalaga na tayo ay maging tapat kahit walang nakakakita. Kahit gumagawa sila ng mali, dapat tayong gumawa ng tama. Hindi tayo dapat makikiayon sa alam natin mali. Worship is not emotional life, it is obedience. Mahalaga po yung pagsunod. Ano yung pwede natin illustrate? Yung isang lamparaw, ilaw, kapag wala siyang oil o langis, hindi siya makikita. Maglinis, yung shine, hindi natin makikita. Ganun din, worship without
obedience has no power. Worship without obedience has no power. Nakikita lang natin, okay yung pag-worship natin. Pero, kung wala tayong pagsunod, walang power. Nakikita lang ng tao, pero wala siya. So, worship without obedience has no power. Tandaan po natin. So, napakalaga yung pagsunod. Sundin ang salita ng Diyos. So, nagbabasa tayo, dapat ina-apply natin. Kung ano yung nababasa natin, kung ano yung nakasulat, dapat ina-apply natin. Ginagawa natin. Ayusin yung ating pamumuhay. Higit sa lahat, itama yung ating relasyon. Baka meron tayong hindi pagkakaunawaan, meron tayong kasamaan ng loob, yung mga bagay na hindi itama yung relasyon. So, kung gusto natin ma-restore yung worship, ito yung mga bagay na dapat tayo. Kung gusto natin maibalik ang tunay na pagsamba, sundin ang salita ng Diyos, ayusin ang pamumuhay, itama ang relasyon, maging tapat kahit wala nakaka. Worship is not emotional. It is obedience. Point number 4. Worship restored before foundation is laid. So, doon sa ating binasa, ang pagsamba po ay dapat na ibalik bago yung anumang proyekto, anumang na gusto nilang gawin. Sabi po doon sa verse 6, pagsapit ng unang araw ng ikapitong buwan, sinimulan na nila magandang kayawin. Kahit hindi pa nasimulang muling itayo ang templo. So, though the foundation of the Lord's temple has not yet been laid, pero nandun na yung kanilang pagsisimula. Hindi pa nagsisimula yung pagtatayo o yung construction, wala pang foundation, pero tuloy ang pagsamba. Ipinapakita po nito na mas mahalaga ang Diyos. Mas mahalaga sa Diyos ang puso ng bawat isa kaysa anumang proyekto o project na gagawin. Mas mahalaga ang altar kaysa sa doon sa istruktura na kanilang nais. So ano yung dapat natin gawin? Paano natin ma-apply ito sa church o sa ating buhay? Bago programs, activities, expansion, o goals, bago yung lahat na yan. Meron kang programa, meron kang mga activities, meron kang gusto mong expand, meron kang goals, meron kang layunin natin, ay tanungin muna natin, kumusta ang ating pagsama? Kumusta yung prayer life natin? Kumusta yung devotion? Kumusta ang puso natin? Before restoring your relationship, restore your worship. Ano ang kalagayan ng ating pagsama? Kumusta ang ating prayer life? Yung ating devotion? Yung puso ba natin? O tayo ba ay nananalangin ng taimtim dahil may gusto tayo na idulog, may nais tayo? O kapag ka wala ay simpleng panalangin? Kumusta yung ating prayer life? Naglalaan pa ba tayo ng oras na magbasa o manalangin? Kumusta yung puso natin? Dahil kung maayos ang pagsamba, susunod ang pagbabago.
umayos ang lahat. Tama, ayon sa kalooban ng ating Diyos. Yung nais natin pagpapala ay ating matatapos. Yung nais natin, inihiling natin ay ating makakapag kung tama na so bago tayo kumuha o mag-asam ng mga bagay, bago natin makamtan ang lahat ng ito, ay tanungin natin ang ating mga sarili. Kumusta ba yung pagsampaw? Kumusta ba yung prayer life ko? Yung devotion, yung puso ko? Kasi kung meron tayong problema dito, ay hindi magiging ayos. Hindi ma-restore yung totoo pagsamba natin. Tayo lang yung makakasagot sa mga katanungan. Tayo lang yung makakasagot. At ito yung dapat natin bigyan ng pansin. May panahon pa ba na mga panalangin tayo? O masyado nang naaagaw ng mga maraming bagay yung buhay natin? Wala na tayong oras para tayo ay makapagpasalamat sa Diyos. Wala na tayong oras para pasalamatan siya sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya sa atin. O mahaba yung oras natin sa ating pananalangin dahil meron tayong nais na hingi sa Kanya. Meron tayong dinaranas ng mga problema kaya maya't maya ay tayo tumutulog sa Kanya. Pero kapag maayos ang sitwasyon, nakakalimutan lang. Pangalawa lang siya, pangatlo o pangapat. So hindi natin ma-restore yung puso kapag yan. Dahil dapat mas lalo tayong sasambat ng tutulog kapag meron tayong daraanan. Dahil hindi natin kaya kung anuman yung pinagdaraanan kung wala Diyos. Hindi ko ba? So kung maayos ang pagsamba, susunod yung pagpapala. Last point number 5. Restored worship brings strength and hope. So, ang naibalik na pagsamba ay ito yung magdudulot ng kalakasan at pag-asa. Sabi ko sa Ezra verse 11, chapter 3 verse 11, nagsagutan sila sa pag-awit ng mga papuri at pasasalamat kay Yahweh. Ito ang kanilang inawit. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Malakas na isinigaw ng lahat ng tao ang kanilang papuri kay Yahweh, sapagkat ang pundasyon ng templo ni Yahweh ay inilagay na. So with praise and thanksgiving they sang, for He is good, His love endures forever. Kapag meron tayong pinagdaraanan, naisisigaw ba namin kahit buti mo o Panginoon? Kapag tayo ay meron problema na sa Lord, napakabuti. Di niyo ba po napapansin na kapag nananalangin kayo, yung solo talaga kayo? Di ba kapag sinasambit mo yung kabutihan ng ating Panginoon, hindi ba naluluha kayo? Pag iniisip mo yung kabutihan ng ating, naiiyak ka. Kasi alam mo yung ginagawa niya. So may halong iyak at tuwa ang pagsamba niya ng mga Israelita. May iyak, tuwa, may alaala ng nakaraan, may sakit, may pag-asa.
ganito yung tunay na worship. Na kahit merong sakit o naalala tayo sa nakaraan, meron sakit, may pag-asa. Yun yung tunay na worship. Subukan niyo po. Alalahanin yung mga bagay. Kung kayo ay yung mga nakaraan, kung paano tumulong ang Diyos, sigurado iiyak at magpapasalamat. Ang tunay, yan po yung tunay na pagsamba. Hindi plastic, hindi perfecto, pero totoo. Kasi yung pagsamba, kapag tayo nandito, madali lang. Madali pwedeng gawin. Pero iba yung tunay na pagsamba. Di ba, pag aawit ka pala, namnamin mo yung mga lyrics sa puso mo, di ba hindi mo mapapansin, naluluha ka. Pag ninamnam mo yung inaawit natin dahil sa kanyang kabutihan. Dahil, tandaan po natin na kapag ang pagsamba ay naibalik, bumabalik ang lakas. Nagkakaroon tayo ng lakas. Kahit parang alam natin. Pero kapag kasama-sama tayo naramdam mo yung presensya ng Diyos, nandun yung lakas. At bumabalik yung pag-asa. Na mayroong pag-asa, ano mga kinasasandakan natin. Kapag alam natin, mayroong pag-asa. At bumabalik yung kagalakan. Nandun yung kagalakan sa ating puso. At bumabalik ang presensya ng Diyos. Yun yung mahalaga na dapat nararanasan natin kung nais natin para sa Diyos. Na may bumabalik yung ating lakas, yung pag-asa, yung kagalakan, higit sa lahat, yung presensya ng Diyos. So hindi po ito makikita kung gaano ka kahusay, kung ang tao, ano mang gagawin mo, ang importante yung puso mo kung paano ka. Pero kapag tayo ay talagang nandun, yung ating puso sa pasasalamat, parang isang kanta pa nga lang, ramdam mo na yung presensya. Namnamin natin yung mga dahil alam natin, wala naman talaga tayong magagawa kapag wala tayo. Hindi natin pwedeng asahan yung ating lakas, yung ating yaman o ang talino o ano pa man. Hindi natin pwedeng ipagyabang. So napakahalaga, sabi nga po ito sa ating tema, God's work in broken lives, in broken places. Siya yung mag-aayos ng lahat. So napakahalaga, ano yung conclusion muna? Hindi natin may tatayo ang iglesia kung hindi muna natin may babalik ang pagsamba. Ano man yung kalagayan, sitwasyon natin, maging sa buhay natin, kung hindi mo may babalik ang iglesia, hindi ka mabubuo. Mananatili ka mayroong dapat. Mananatili ka mayroong track. Mananatili ka na hindi dapat. Kasi hindi pa natin may babalik ang tunay. So, pagsamba, inuuna ng Diyos. Pagsamba, kahit may takot, kahit meron kang pangamba. Pagsamba, nakabatay sa salita ng Diyos. At pagsamba, galing sa pusong kata. Ito yung goal. Ito yung good ng ating mensahe. Na kailangan natin maintindihan. Kailangan natin maunawaan. Yung pagsamba na inuuna natin ng Diyos,
na sumasamba kahit merong tao, pagsamba nakabatay sa salita ng Diyos, pagsamba galing sa puso. So ngayon po, kung nararamdaman mo, nanghihina yung pagsamba mo, parang pakiramdam mo parang hindi tama. Kung nagiging routine na lang ito sa'yo, kung gusto mo ibalik ng Diyos yung apoy sa puso mo, lumapit ka ngayon. Ibalik mo yung altar, ibalik natin yung tunay na pagsamba. Yun yung dapat na kung pakiramdam mo, parang hirap kang sumamba. Para bang ito ay routine na lang. Para lang makita na ako'y nandito, para lang makita na ako'y sumisimba o sumasamba. Parang ang dapat natin, ibalik natin yung ating tulad ng ginawa ng mga Israelita. Wala silang inuna kundi na ibalik yung altar para sila ay isa. Yun po yung dapat natin gawin. The first step in the rebuilding is not your plan. It's your plan. Yun yung dapat. Kumusta ka? Ano ba yung sitwasyon ko ngayon? Alam niyo ba, marami tayo pagdaraanan. Marami tayong tatakin sa buhay natin. Pero huwag natin kakalimutan yung ating pagsasabi. Yung ating pagbibigay ng papuri at pasasalamat. Yung tunay na pagsamba na nasa Diyos. Hindi ito makikita kundi paano tayo magiging tapat sa atin. So yun po yung mga bagay na dapat nating maunawaan. Yung pagsamba, inuuna natin ng Diyos, sumasamba kahit meron tayong dapat. Pagsamba nakabatay sa salita ng Diyos, pagsamba galing sa ating puso. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa mensahe mo sa araw na ito. Salamat at tinuro mo sa amin kung paano namin ay babalik yung tunay na pagsamba. Lord, patawarin mo kami kung masaya kami sumamba kapag maayos ang aming buhay. At kapag meron kami pinagdaraanan ay nahihirapan ko. Patawarin mo kami, Panginoon. Lord, ang aming pong dalangin sa inyo ay tulungan mo kami anuman ang sitwasyon ng aming buhay ay sasamba kami sa inyo. Pupurihin ka namin at sasambahin ka namin na nagmumula sa aming mga puso. Dahil ito yung dapat namin gawin. Gusto namin maribig, Panginoon. Spiritual namin buhay, ang iglesia nito. Tulungan mo kami na may sa katuparan pa. Yung altar, mauna natin. Father God, huwag mong hayaan na maghari sa aming buhay ang discouragement. Huwag mong hayaan na maghari yung tao, yung pangamba, yung pag-aalala sa aming mga buhay. Kundi, ilagay mo sa aming puso na ikaw lamang ang tanging namin pag-asa. Apart from you, we are nothing. Kaya Panginoon, kapag dumaraan kami sa hindi magandang season ng buhay namin, akapin mo kami. Huwag mo kami hayaan na makakapin. Mangusap ka sa amin. Tunay, Panginoon, na tulungan mo kami na magawa namin ang mga bagay na naaayon sa iyong kalooban. Wala mang makakakita, wala mang nakakapansin. Tulungan mo kami
na maging tapat sa lahat ng aming bagay sa aming buhay. Maliit man ito, ngunit alam po namin yung pagiging tapat ay napakahalaga na masunod namin yung nais mo, masunod namin yung nais mo sa aming mga buhay. Nawa o Diyos, sa bawat gagawin namin, sa bawat desisyon namin sa aming buhay, Ikaw ang siyang maitaas, Ikaw ang siyang maluwalhati sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang iyong pangalan ang siyang maitaas, ang iyong pangalan ang siyang maluwalhati, dahil tunay na Ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat namin purihin, Diyos na karapat-dapat namin pasalamatan. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos sa tali ng mga hari. Kaya Panginoon, maraming salamat sa lahat ng biyaya na ginawa mo, binigay mo sa amin. Salamat sa mga pagsubok na aming naranasan, na aming napagtagumpayan, hindi sa aming sarili, kundi sa biyaya. Lord, salamat dahil kahit kami ay mahina, kahit kami ay nagkakamali, hindi nagbabago ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Panginoon, marapat na ibalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus. Amen. So,